sa dagat. Tapos sabi na yung nag-line po sila. Tapos yung anak ko is nandun po sa may bandang ilalim kasi marunong siya lumangoy. So, yung anak niyo daw po ang nilagay sa malalim? Hindi po malalim talaga, ma'am. Parang 6-footer po kasi siya, dito lang yung tubig. Pero yung iba, dito lang yung tubig. Tapos may coaches daw na 3 daw, ganyan. Staff ng coaches nila, assistant coach, ganyan. Tapos nag-team building po sila. Yun nga, may mga alon daw na gumaganon. Tapos, yun, masaya pa daw yung mga bata na ganon. Tapos yung pangalawa, yun na daw, naghihiwalay na daw sila. Tapos yun daw, hindi na po daw nila nakita si Bobet. Pero mayroon naman din pong ibang kasamahan nila, teammates nila, or hindi ko po alam kasi di ko rin sila kilala lahat. Ngayon ko lang sila nakilala kasi nasa social media na po yung mga muka nila. Tapos sabi nila na nakita pa daw niya si Bobet na gumaganon, help! Help! Yan. Tapos siya na hindi marunong maglangoy, naiahon. Yung anak ko na marunong maglangoy, hindi naiahon. Tapos nagsabi pa ng help. Ang dami nila, ba't walang help? Kung narinig pa nila yung help ng anak ko. Sino po yung nakausap ninyo? Yun po, ma'am, hindi ko na lang po muna yan sasabihin po. Sino daw po yung nakarinig ng humihingi ng tulong ng anak niyo? Yun nga, ma'am. Ayaw ko na po yun din isabi sa'yo. May mga detalye po sa mga nangyari doon sa aksidente na hindi natin pakayang idetalye at pag-usapan sa ngayon dahil at this moment ay patuloy po yung paghahanap nyo ng justice. Opo. Ang importante, wala nang mangyayari ulit. Wala nang ibang mahihirap na maging ganun katulad sa amin. Wala nang ibang ina na ang hirap pala mawalan ng anak. Aabutin pa natin na mayroon pa bang mangyari sa iba? Samantala nandito na tayo mayroon ng ebidensya na napatay yung 2 player. Yun po, ma'am. Paano po yung reaksyon ng mga kapatid? Nalaman nilang wala na si kuya nila. Siyempre, lahat kami may trauma pa hanggang ngayon. Bakit sa dami-dami daw ng player, bakit kapatid pa daw nila yung nawala? Ang babait pa naman, walang kaaway, may respeto sa kapwa. Bakit kapatid pa nila yung nawala po? Ang question po namin is, humingi po ba ng tawad ang Ateneo? Ang eskwelahan Siguro, mismo ma'am, sa inyo? Siguro, ma'am, sa ngayon, humingi na sila ng tawad kasi alam na nila na lalaban ako. Pero nung time na yun, hinintay ko talaga sila na pumunta sa akin, mag-explain na ganyan ang nangyari, aksidente talaga. Tapos hinintay ko yung paghingi nila ng tawad sa kung ano man ang nangyari sa anak ko. Tapos na sana yun, ma'am, kasi tao lang naman ako. Pero sa piling ko parang wala silang respeto sa amin na mahihirap. Kasi ma'am, pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, ma'am, galing pa yung anak ko doon sa Aurora. Galing doon, ma'am, hindi man lang nila binihisan, hindi nila lininisan, tapos parang sinabi lang nila, oy, kunin mo yung baboy doon na nakatay ko, dalhin mo dito sa Arlington kasi dito natin lalapain yan. Tapos dinala nila yung anak ko doon sa Arlington, walang kasama, walang atilio, walang teammates na kasama, na kahit nag-convoy lang, ma'am, wala talaga. So isa yon sa mga question nyo. Opo. Nasagot na po ba yun? Hindi pa po. Masakit na nga yung nangyari. Ang dami pang question na naiwan. Bakit ang nangyari nung ganon? Ganyan, ma'am. Sinong may kasalanan, sinong sisisihin, sino ang may responsibilidad sa nangyari sa anak ko, sino ang dapat, ang daming tanong. Kaya minsan may part na rin ng galit. May galit, ma'am, pero pinaiiral ko na po yun sa Panginoon. Pero in your part, napatawad nyo na po ba sila sa nangyari sa anak ninyo? Wala nga silang respeto, ma'am. Patawarin mo pa agad-agad. Respeto lang yung gusto kong kunin sa kanila. Hindi mo talaga mapatawad ka agad-agad yung mga taong walang respeto sa'yo. Kasi ma'am, nung dumating kami sa Arlington,
Ilang oras po ako naghintay para pumunta sila doon, mag-explain. Ganito yung aksidente nangyari, ganito po yung nangyari, kaya na-aksidente yung anak mo. Kasi sinabi ko, pag aksidente talaga, may answer din yun. Di ba pag mag-aksidente ka, sabi, aksidente, tapos bakit? Anong nangyari? May report. Nawalan po siya ng preno, nakatulog po siya. Di ba ganyan? Pero sila, hindi pa sila pumunta doon. Wala talagang explain. Tapos naghintay pa ako nakarating po ako sa Arlington alas 2:40 po ng hapon ng June 9 hanggang 1 a.m. na ng gabi. Bago pa po ako pumirma ng investigation kay attorney po. Kasi hinintay ko pa po yung yung pagdating nila doon, nasamahan ako nila, dadamayan la ako, tapos yung sasabihin nila, Mami, patawad talaga, ganyan talaga nangyari. Kasi tao naman lang tayo, di ba? Marunong din tayo magpatawad sa tao. Pero sa feeling ko parang hindi, walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto, kapal talaga ng mukha. Pero dahil yung story ni Bobet, maraming naantig dun sa story niya. Kasi maraming nang hinayang dun sa naudlot na what he could have been. Kung paano pwedeng maging sino siya in the future. Buong Pilipinas nakiramay sa inyo. Opo, ma'am. Hindi lang buong Pilipinas, ma'am. Kahit sa ibang bansa po, marami po sila. Balita ko kasi nung wake, kahit taga Maynila lumilipad para. Opo, lahat, ma'am. Anong sinasabi sa inyo ng mga taong nakikiramay? Lumalaban para sa justice po. Sinusuportahan nila kayo dun sa. Opo, 100% po. Hindi lalo kayo nagkakaroon ng lakas ng loob para. Kahit naman po walang magsusuporta, ma'am, alang-alang ng anak ko, lalaban talaga ako sa pinapakita nila. Mas lalo pang masakit, ma'am, kasi nung buhay pa siya nung nagturo sa akin na magbinta na kami ng mga Butterbonia collection po. Na ginagawa nyo ngayon? Opo, yung jersey, yung kitchen, ma'am, talagang hindi talaga yung tutulog kasi magpipirma yun ng mga jersey na ibibinta ko po. Yung mga kitchen, pinipirmahan po niyan isa-isa, ma'am. Kasi sabi niya, itong mga memorable ko, ibibinta mo para pag daw ako ng pera, mayroon na akong Pang-extra income. Oo, extra income po. So, Yun. nung buhay pa si Bobet, in-encourage na niya kayo para dun sa mga merchandise. Opo. Kaya po yung iba, na halimbawa, dahil biglang naging sikat yung story ni Bobet. Rene, ni Bobet, lahat sinusundan na yung mga pangyayari sa Opo, pamilya ma'am. ninyo. And when it comes to public perception, iba-iba yan. Opo. Paano nyo po hinahandle yung hindi magaganda namang sinasabi sa inyo o sa pamilya ninyo? May mga buzzer kasi na magsasabi na porket napatay yung anak ko, parang arat na arat ako magbinta ng mga Butterbonia collection, ma'am. Pero sa totoo, buhay pa yung anak ko, ma'am. Nagbinta na kami niyan. Siya nang sabi sa akin, magbinta kami, ma'am. Yung una na naming, ma'am, nag-post ako, ma'am, tapos share na sa TikTok. Isang araw lang, ma'am, naka-dispose kami ng 100 pieces jersey at saka 150 jersey at saka kitchen po na mga 100 siguro po pieces, ma'am. Kaya sabi ko, pag mag-click ito, ituloy-tuloy ko to, Bet. Kasi parang mas madagdagan yung income namin. Kailangan ko talagang mag-income, ma'am, kasi maliliit pa yung mga anak ko. Tapos yung buhay pa yung anak ko, sumusuporta na yung mga tao sa amin dahil sa mga merchandise na binibinta namin, parang mas lalo silang bumibili ngayon dahil sa natat siguro sila or nagpadala sila ng condolence sa akin, ganyan. Na-appreciate ko yun, ma'am, pero hindi talaga namin maiwasan na may mga taong kahit anong gawin mo mapagmabuti, sinasama nila. Yun, ma'am. Pero okay lang yun, ma'am. May Panginoon pa naman na nagtingin kung ano ang tama. At yun totoo. At yung totoo din, ma'am. Kung may mensahe po kayo sa Ateneo, ano po yun? Sana magsabi sila ng katotohanan. Katotohanan na may respeto,
pagmamahal sa kapwa-tao, ma'am. Ano po mensahe niyo kay Bobet? Sana ko, masakit man na nawala ka. Alam ko kung nasaan ka ngayon. Salamat sa mga biyayang binigay mo sa akin. Salamat sa mga opportunity na binigay mo sa akin kahit wala ka. Pero sa ganon, hindi ako masaya sa lahat ng ganon. Kasi hindi dugot pawis namin yon. Gusto ko sana kasi yung pangarap namin is makatapos sila ng pag-aaral, makamit namin yung maihaw namin ang aming kahirapan na dugot pawis namin ang kailangan talaga. Gawa namin. Yan, ganyan. Pero ang dami pong nagbibigay ng tribute ngayon sa anak ninyo. Opo. Paano niyo po gusto maalala ng mga tao yung anak niyo si Bobet? Gusto kong isabi sa kanila na yung respeto na pinapakita ng anak ko, yun ang gusto kong ipagpatuloy ng iba. Kasi respeto naman talaga, mahirap ka o mayaman. Pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, talagang makilala ka sa buong mundo. Hindi lang mapera, hindi anong material. Pag respeto talaga yung inuuna, makilala ka talaga. Kasi yung anak ko, sa kapwa namin tao, sa kapwa teammates niya, sa kapwa classmate niya, lahat ng kakilala namin, siguro alam naman niyo na walang kaaway o ano yung anak ko doon. Kasi malaki po yung respeto na ibinigay ko para sa kanila, para yun ang pagtuunan nila ng pansin hanggang kung saan sila dalhin ng kanilang pangarap. Grabe, 18 years. 18 years lang yung pinahiram Opo. na life para kay Bobet. Yun talaga ang prayer ng buong Pilipinas, makuha niyo yung justice na inaasam ninyo. And I'm sure abangan niya ng mga sumusuporta kay Sa Rene. tulong ng Panginoon, ma'am. Kasi wala naman kaming ibang pagkampihan, kundi yung anak ko lang at saka yung Panginoon po.